Hello po! Ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang ating pag-uusapan ay yung tinatawag na 7 Early Warning Signs of Heart Disease. Alam niyo po, hindi po nagkakaroon ng sakit sa puso, ng ora-orada. Hindi po yan yung tipong masasabing kahapon lang nag-umpisa, tapos ngayon meron ka ng sakit sa puso. Hindi ganyan. Kumbaga matagal na proseso po yan. Maaring dala na rin po ng nagkakaedad, dala na po ng ibang mga kondisyon tulad ng alta presyon, diabetes, at kung ano pa. Pero kung alam natin yung mga early warning signs at tayo'y nagpunta agad sa doktor, nabigyan ka agad ng mga nararapat na lunas, baka hindi na tayo humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Kasi po ang sakit sa puso ay masasabi niyong traidor. Minsan, wala naman siyang sakit. Wala naman siyang iniinom na gamot na maintenance. Bigla na lang inatake sa puso. Patay. Nangyayari po yon. Pero, baka naman itong pasyenteng to, may nararamdaman na. Pero hindi lang ganun katindi para mapilitan na pumunta sa hospital o magpatingin sa doktor. Kasi ang tao, sa aking pagkaalam, hanggang kayang titiisin yan. Sa anumang dahilan, pwedeng takot sa doktor, takot sa gastusin, walang panggastos at kung ano-ano pa. No? Maraming dahilan, pero ang problema, pag inatake sa puso, pagpunta niyan sa doktor, sasabihin ng pasyente mismo o kaya yung mismo mga kamag-anak, Doktor, maski magkano, maski benta ko po itong aking kalabaw, gumaling lang po. Minsan too late na. So, yan ang purpose natin. I-share ko po sa inyo yung 7 lang naman nito na madaling tandaan. Okay, so game na ba kayo? Game na! Okay. Unang-una, hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang nararamdaman kung sila ay may kondisyon sa puso. So, merong iba na masakit ang dibdib. Minsan hinahapo. Minsan parang may kabog ng dibdib. Pero meron may iba, wala. Kaya nga mas delikado yun di ba? Yung wala kang nararamdaman. Yung nga ang purpose kung bakit kailangan mo mag-executive check-up. Kasi nga, baka naman sa simpleng ECG, makitaan na kayo kung ano yung mga maagang problema na pwedeng bigyan ng lunas. Ito po. Ang kadalasan na daing, pag sila po ay may problema sa puso, ang hindi nawawala ay tinatawag na chest pain. Itong chest pain na to, ay kadalasan sa may bandang gitna. Kung nakikita nyo po yung illustration, ang heart naman po hindi naman nakalagay sa kaliwa yan Nandyan yan sa may bandang gitna na medyo nakabaling papuntang kaliwa. Kadalasan marinig natin, masikip ang dibdib, masakit ang dibdib, tapos ang sakit ay umaabot, parang nagra-radiate, kumakalat papunta po sa kaliwang bahagi ng braso hanggang pumunta sa kamay. So, ang description ng pain ay chest pain radiating to the jaw, umaabot sa kaliwang panga, pababa sa kanyang balikat, kadalasan kaliwa, minsan nangyayari din po sa kanan, pero mostly sa kaliwa po yan. At ito ay maaring senyales na ikaw ay nagkakaroon ng tinatawag na heart attack. So, yung chest pain na yan, ang pinakadahilan yan ay nagkaroon ng kakulangan ng pagdaloy ng dugo sa puso, kung saan posible na ang dahilan ay pagkipot ng mga ugat, yung tinatawag na coronary artery, ay nagkaroon ng paninigas, o kaya mga bara. Yung mga bara na yan ay mga kadalasan ay cholesterol deposit, o kaya mga blood clot, mga dugong namuo. So, ang description ng pasyente sa chest pain na tinatawag nating angina pectoris, yan yung medical term, angina pectoris. Ang description kadalasan ng pasyente, parang may nakadagan, parang pinipiga, squeezing pain, may kasamang nahirapang huminga, at kadalasan yan, pag tinignan mo yung pasyente, in-examine mo, may makikita kang, may pamamanas at iba pa. At itong mga warning na to ay pwedeng atakin ka sa puso at minsan pwedeng stroke. So, ang unang-unang warning sign ay chest discomfort. Chest pain, huwag niyo pong babaliwalain yan. Pwede naman po mag-chest pain pero hindi naman sa puso. Pwedeng may arthritis, yung tinatawag na costochondritis.
So yan ay ina-examine ng doktor kung yung sinasabi mong chest pain ay may kinalaman sa mga buto natin sa ribs o sa sternum na tinatawag, yung buto dito sa may gitna o chest bone. Pwede rin naman na may chest discomfort or chest pain na may kinalaman naman sa acid reflux. Kaya hindi pwede baliwalain. Basta mayroong chest discomfort, magpatingin. Kung acid reflux yan, iba yung gamot. Kung ito'y arthritis, yung tinatawag na costochondritis, iba na naman ang gamot. Kung ito naman ay may kinalaman dito sa pinag-uusapan nating heart, iba na naman ang gamot. Maaaring mga blood thinner at kung ano-ano pa. Susunod na mga mapapansin natin na warning signs sa mga pasyente ay yung pagkakaroon nila ng hapo, shortness of breath. Yung shortness of breath na minsan nangyayari maski wala kang ginagawa. Nakaupo ka lang, o kaya konting mild or light exercises o light activity tulad ng pagligo, yung pagbuhos mo lang gamit ng tabo, hinihingal ka na. Yung iba naman, magkakaroon lang ng shortness of breath kung sila ay dumaan sa matinding physical activity. Eh, normal naman yun, di ba? Kung maski sino naman, pag ikaw ay nag-exercise, talagang pinihingal ka. Pero itong tinutukoy natin shortness of breath, yung tipong activity na very mild. O kaya, nagpapahinga ka lang. Nasa gabi ka, natutulog ka, na flat yung likod nyo, no? Na nakalapat yung likod nyo sa kama, nahirapan ka huminga na kailangan mong magising at mag-unan ng mga 2-3 unan na nakataas bago kayo makaramdam ng ginhawa sa paghinga. So, 2 na po yan. Nagkakaroon ng pagsikip ng dibdib para may nakadagan at may shortness of breath. Yung pangatlo na hindi nyo i-expect na heart pala to ay yung pagkakaroon ng ubo. Tama po yan ubo. Na pwede akala nyo, oy, baka may asthma, may pneumonia, may COVID, pero mayroong mga tao po na wala silang ibang naramdaman pero inuubo sila at may wheezing sound. Yung wheezing, yung parang yung ganyan, wheezing. Pero hindi po hika. Hindi nanggagaling, no? Kung hindi nanggagaling sa puso, hindi sa baga. Pag ito po mga may sakit sa puso na inuubo at naglalabas sila ng plema, kadalasan pag tinignan niyo yung plema nila, medyo mapula-pula or pinkish. Hindi po blood frothy ang tawag, frothy. Ang frothy parang gitna ng pink tsaka ng brown ng konti. Ganyan, frothy. So, baka kala nyo, uy, nag-ubo ko, may pagdura, dugo, no? Hindi po, frothy, medyo pinkish. Okay. So, pag ganyan, baka heart condition, magpasuri na agad kayo, ha? Tandaan nyo po yan na sinasabi ko. Yung coughing na yan, maaaring mayroong ibang sign pa yan na nag-build up ka ng fluid sa baga, nagkakaroon ka ng tinatawag na pulmonary edema. So, because of heart problem. Saan ka makita? Baga ang may tubig pero heart ng kondisyon. Kasi ang heart natin, di ba nagbobomba yan? May tinatawag tayong left-sided heart failure tsaka right-sided heart failure. Mamaya, papaliwanag ko yan. Then, pang-apat na senyales ay yung pagkakaroon nyo ng manas. Mula po sa binti hanggang sa inyong ankle, hanggang sa inyong paa. Itong manas na to ay 2 paa, hindi po isa lang. Kadalasan 2. Ito naman manas ay pwede mangyari sa isang tao na wala naman sakit sa puso pero nagmamanas. Anong dahilan? Baka naman napakain ng sobrang alat, matagal po silang nakatayo, matagal naglakad, tapos hindi nag-exercise, halimbawa, o kaya pwede naman na meron silang kidney problem. Okay? So, pag nagmanas po ang isang tao, ang unang pagdududahan natin, kung wala namang medical condition, baka yung kinain lang. So, i-advise mo lang na iwasan kumain ng maalat, elevate mo lang yung paa nyo, o kaya, pag hindi kaya, maaaring bigyan ng diuretics para umihi ng umihi. Pero yung pamamanas po, at tandaan nyo, tulad na sinabi ko, pwede palang may kinalaman sa puso. So, ito yung mga dapat yung bantayan. Kung kayo po ay halimbawa ay palaging may manas, araw-araw na lang may manas. Pero iba po yung nagmamanas ka lang na pag matagal ka nakatayo, iba po yun, no? At may kasama nito mga sasabihin ko, manas na, nag-gain ka ng timbang at loss of appetite, pwedeng may kinalaman niya sa right heart failure. Ibig sabihin, yung kanang bahagi ng puso mo ay mahina na pagbomba. Pag sa kaliwa naman, left
heart failure, kadalasan shortness of breath, palpitation, mahirap huminga, kinakapos, malakas ang kabog ng dibdib, nangihina ang pakiramdam o pagod na pagod. Usually left-sided heart failure yan. Okay. Ngayon, bukod dito sa swelling, pag minalas-malas nga naman, may kasama pang leg pain. Masakit. Manas na nga, masakit pa. Maski hindi naman naglakad masyado, masakit yung binti. Sa iba sa inyo, maaaring napanood na yung aking lecture tungkol sa peripheral artery disease or PAD. Balikan nyo po yon. Diniscuss ko po doon yung mga pagsakit ng binti na may kinalaman po sa ugat, na nagkakaroon ng pagbabara ng ugat, kadalasan cholesterol o kaya kumipot yung ugat o kaya nagkaroon ng blood clot doon, no? So balikan nyo po yun dahil related din po dito sa ating dinidiscuss. So yung leg pains, kadalasan ang senyal, ang dahilan yan ay ang pagkakaroon nyo po ng pagkipot ng mga ugat. So pumapangit ang blood flow dun sa inyong legs, magkukos ng pain, pwedeng nangihina. Minsan, ang description ng pasyente, parang burning pain, parang mainit. O kaya, discomfort sa kanyang mga muscle sa paa, sa hita, sa binti. At itong mga symptoms na to, minsan, pag ikaw naman ay nagpahinga, maaaring mabawasan yung sakit. Pero, sandali lang, pag ikaw ay naglakad, sasakit na naman, no? So, kasi kailangan mo ng more oxygen. So, kailangan ang muscle mo magko-contract para pumunta yung dugo dun sa area. Yun ang nagkukos ng pagsakit. Then, indication din yan na mag-ingat, malaking chance na magkaroon ng heart attack o kaya magkaroon ng stroke kung madalas po kayo nagkakaroon ng leg pain na may kinalaman sa blood flow. Then, number 6, walang dahilan. Pakiramdam mo pagod na pagod. Yung may fatigue. Pero hindi ka naman pagod. Kung tutuusin mo, minsan kagigising mo pa lang nga, pakiramdam mo pagod na pagod ka. At ito ay tuloy-tuloy na pagkapagod, maski anong pahingang gawin nyo, pakiramdam nyo pagod na pagod. So, ang pagkakaroon ng feeling of tiredness o fatigue na wala ka namang ginagawa, ay huwag nyo pong babaliwalain. Tandaan nyo po yan, ha? Importante yan. Kasi meron iba sa inyo, pagod ako palagi. Pero syempre may ibang mga dahilan. Pwede rin po mataas ang blood sugar. Ganyan din ang pakiramdam, nangihina. Kasi hindi nyo nagagamit yung mga kinakain nyo bilang source of energy. So, yung mga kinakain nyo matatamis, dapat source of energy yan eh. And number 7, kung kayo po'y nagkaroon ng palpitation, malakas ang kabog ng dibdib o kaya irregular o yung tinatawag na arrhythmia, ito ay indikasyon na baka meron po tayong heart condition. Pero hindi lahat ng palpitation, masasabi nyo kagad may sakit sa puso. Tandaan nyo yan. Common yung palpitation sa halimbawa, uminom ka ng kape, kumain ka ng tsokolate, o kaya natakot ka, ninervyos ka, pwede nagpapalpitate. May thyroid condition, pwede nagpapalpitate din. So, kinokontrol mo yung thyroid problem, nabawasan yung palpitation. Pero itong palpitation na sinasabi natin ay indication to, pag may sakit ka sa puso, na hindi na maganda yung pagbomba ng puso nyo at napepwersa. Mas kailangan niyang bumomba na mas mabilis, mas malakas para masupplyan ng dugo ang inyong buong katawan. Kasi ang main purpose ng puso ay magbomba at ikalat ang dugo sa buong katawan. So pag ang inyong heartbeat ay sobrang taas, kadalasan, dyan na yung mga cardiologists, nako, ang taas ng heart rate mo, irregular ang heartbeat mo. Tapos ikaw naman, ang palpitation, ikaw mismo nakakaramdam na malakas ang kabog ng iyong dibdib. So, tandaan nyo po itong 7 warning signs na aking tinuturo sa inyo because kadalasan, pag ang isang pasyente nagpunta sa doktor at nagkaroon ng severe chest pain o naramdaman lahat nito, minsan huli na. Baka ang advice sa inyo, either kailangan ng bypass, baka kailangan ng angiogram, for angioplasty, maghanda ka na. So, ito mga to, bantayan nyo po. So, yan po ang kahalagahan ng lecture na to ay para magkaroon lang kayo na idea. Baka may kasama kayo sa bahay na may mga ganyan. Tapos, nagdi-delay pa ng pagpapatingin sa doktor. Doon na po tayo nagkakaroon ng problema. Okay?